sama-sama tayong magiging sarakli. Nahulog mula sa upuan ng ilang pasahero habang napakapit ang iba pa nang tumagilid ang isang modern PUV sa MacArthur Highway sa Santo Tomas, Pampanga. Ang sa Santo Tomas Police, pumara umano ang isang pasahero pero paghinto ng sasakyan, nawala ng driver ng kontrol sa manibela. Madulas daw ang kalsada noon dahil sa maulang panahon at may kabilisan ang takbo ng SUV o ng PUV. Wala namang nasaktan sa 12 sakay, kabilang na ang driver at konduktor. Kung sino pa ang ninakawan, siya pa ang napatay at bugbog o napatay sa bugbog at saksak. Yan po ang giit ng pamilya na isang criminology graduate na kinuyog sa Maynila. Pero iba ang kwento ng kapitan ng barangay. Saksi si Joseph Moro. Kita sa bidong ito ang gulo sa bahaging yan ng Barangay 718 sa Maynila noong Pebrero. Tila may kinukuyog. Patay na! Sa isang mas malapit na kuha, makikita ang isang lalaking nakasalampak sa kalye. Halos walang malay, walang damit pang itaas, nakatali ang mga kamay at may saksak sa tagiliran. Nakitakbo pa siya sa ospital pero namatay rin kaninang madaling araw. Base sa investigasyon, inakusahang magnanakaw ang binugbog na lalaki. Kinalala siyang si Christian Ambon, 26-year-old, na criminology graduate na bagong luwas galing Samar para maghanap ng trabaho sa Maynila. Nabubugbog sa anak ko. Binaboy nila yung anak ko. Labis ang hinagpis ng ina ni Christian na si Bonifacia na hindi matanggap ang nangyari sa anak lalo tila nabaliktad umano ito. Hindi po gagawin ng anak ko po. Kahit mahirap po kami, hindi gagawin yun. Bago pumanaw, nagsabi pa raw si Christian sa kanyang ina na hindi siya ang magnanakaw. Siya raw ang ninakawan ng cellphone sa eskinita kung saan siya nakatira. Hinabol niya ang magnanakaw hanggang sa isang bahay kung saan siya sinaksak nito. Sabi niya, sabi ko, anak, sino ba nagsaksak sa'yo? Si Junjun po, nanay, yung nagsaksak sa akin. Hinablutan po siya ni Junjun. Tapos, sinugod po niya doon sa taas. Tapos nung pumunta po siya sa taas, sumigaw yung babae. Sabi daw po, magnanakaw, magnanakaw. Yung pala, sinaksak na po siya ni Junjun. Ayon kay Bonifacia, bugbog sarado na nga ang anak. Pinagplanuhan pa raw ito at napigil lamang dahil may dumating na pulis. Sabi po ng taong bayan, itapon na daw yan. Sabi na, sa ilog daw po. Yung kapitan daw po yung nagsabi niyan. Binabuloan na naman ito ng kapitan ng barangay. Walang katotohanan po yan, sir. Iba rin ang kwento ng barangay. Wala umano silang kilalang alias Junjun. Pasok na sila ng bahay nila, naglabas ng kutsilyo. Tapos akma na aambahan yung kasama yan, umatras. Hindi na ngayon alam ng kasama niya kung saan siya pumunta. Nagulat na lang na nagkakulo na dito sa may portion ng likod. Pagbagsak niya doon, sir, nagsigaw yung inakyatan na magnanakaw. Akala kasi niya magnanakaw eh. Hindi naman siya ginulpi ng taong bayan kundi sa nanaksak. Sinampahan pa nga ng reklamong trespassing at frustrated murder si Ambon. Maghahain ng reklamo ang pamilya ng biktima laban sa nagnakaw sa cellphone ito at mga bumugbog dito. Gumugulong na ang investigasyon ng Homicide Division ng Manila Police District na pumunta kanina sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ilang PUV ang natiketan sa Quezon Boulevard sa Maynila dahil hindi pumasa sa roadworthiness. May jeep na nasita ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil kalbo ang gulong. May nahuli ring bus na basag ang windshield. Wala rin daw laman yung dala nitong fire extinguisher. Ang sabi ng konduktor, hindi na nila yan napansin dahil papalit-palit sila ng bus. At sa EDSA Busway naman, nagpapatuloy rin ang pagbabantay. Sa 2 oras na operasyon ng SAIC sa bandang Mega Q-Mart, 14 na motorsiklo at isang SUV ang natikitan. At sa may EDSA Kamuning flyover naman, 23 ang nahuli, kabilang ang isang taxi at isang provincial bus. Posible idulog sa PNP o sa NBI ang investigasyon sa umano'y ghost beneficiaries sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Ayon po yan sa DepEd. Saksi, si Ian Cruz.
Pinag-aaralan na ng Department of Education o DepEd na kunin ang serbisyo ng law enforcement agencies ng bansa gaya ng PNP at National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa gross beneficiary sa Senior High School Voucher Program. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang investigasyon daw kasi nila sa nasabing issue, hindi lang hahantong sa pagpatanggal ng pribadong paaralan sa programa. Yun ang kino-consider namin, especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung ano yung kung may talagang may kaso against them. Nadiskubre ng DepEd na may mga pangalan at reference number ng mga senior high school student ang nagamit ng 12 pribadong paaralan sa iba't ibang panig ng bansa para kumumbra ng benepisyo ng voucher program. Maging 1,300 na gross beneficiaries naman ang nadiskubre ng DepEd sa kasalukuyang school year na may katumbas na mahigit 25 million pesos na halaga ng voucher. Hindi pa batid ng DepEd kung kailan nagsimula ang fraudulent scheme sa voucher program. Hindi sang-ayon si Angara tanggalin ang voucher program ng senior high school na noong 2024 lamang ay nagbigay ng tulong pinansyal sa 1.28 million na mag-aaral. Malaking tulong to. Siguro milyon ang nakasalalay dito. Oo. So, importante, yung makakakuha niyan ay yung talagang nangangailangan. Makikiisa raw ang DepEd sa planong Senate inquiry para imbestigahan ang pananamantala sa voucher program. Nag-file kami ng bill para i-tighten yung requirements sa voucher system. For example, yung quality ng school dapat tignan. Kasi ngayon, kahit na bulok na school, pwedeng pumasok at kumuha ng voucher. Kahit na yung mga estudyante nila hindi pumapasa ng National Achievement Test, pwede silang pumasok sa voucher. Samantala, simula ngayong araw, ang DepEd na ang host ng Education Center for Artificial Intelligence Research o eCare. Malaki raw ang maitutulong ng AI sa kagawaran, hindi lang sa aspeto ng pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa, kundi pati sa pagsugpo ng fraudulent scheme gaya ng nangyari umano sa Senior High School Voucher Program. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hihilingin na isang senador na magkaroon ng caucus o pribadong pulong para mapag-usapan ng mataas na kapulungan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Naka-recess ngayon o walang sesyon ng Kongreso, pero paniwala ng isang senador, pwede nang mag-convene ang impeachment court o yung mga maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bahagi naman daw kasi ito ng legislative work ng mga senador. Para pag-usapan ng impeachment trial, hihilingin ni Senador Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero na magkaroon ng caucus o private meeting ang mga senador. Huwag mo na nga session, caucus muna. Caucus muna. Pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan. It is a legitimate political issue for the people. Aminado naman kami na yung special session, dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Sabi ni Pimentel, sana sa susunod na buwan ay gumugulong na ang impeachment trial. Pero aminado siyang hamon ang magkakorum. Lalo't kailangan makumbinsi ang mayorya ng mga senador kasama ang mga re-electionist na kailangan mangampanya. Isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. Ang sabi sa saligang batas, trial by Senate shall forthwith proceed. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang forthwith? Agad bang dapat simulan ng Senado ang paglilitis kapag inihain sa kanilang isang impeachment complaint? Sabi ng isa sa mga framer o may akda ng konstitusyon. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Sakaling masimula ng kasalukuyang Senado ang paglilitis, paano kapag natapos ang eleksyon at iba na ang komposisyon ng Senado? Pagdiriin ni Sarmiento, tuloy ang trabaho ng kasalukuyang impeachment court na hiwalay na sa magiging Senado. Outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court.
Pero sabi ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales, hindi pwedeng magpa-special session ang Senado. Impeachment is not included as among the reasons why a special session can be conducted. My conclusion is that impeachment trial cannot be conducted during recess. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial, nagpetisyon na sa Korte Suprema ang bise para ipatigil ito. Ang basehan ng kanyang defense team, may probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. May nauuna na raw kasing 3 reklamo laban sa bise ayon sa mga abogado nito. The actions taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that 1-year bar rule. Pero sabi ng ilang impeachment prosecutor, hindi paghahain pa lamang ng reklamo ang simula ng pagbilang ng 1 taon. Ang 1-year ban daw ay nagsisimula kapag initiated na ang impeachment complaint. Batay-an nila yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Francisco versus House of Representatives. Initiated under this Francisco case means the filing of the complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice for proper disposition. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period. So for us, there was no grave abuse of discretion. There was no lack of due process. Kinwestiyon din ng kampo ng bise kung pwede bang upuan ng Secretary General ang mga naunang 3 impeachment complaint. There were official reports and interviews and public pronouncements that were made by the Secretary General that supposedly these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. The question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. Pagtitiyak ng Secretary General ng Kamara na ayon sa konstitusyon ang pag-transmit ng 4th impeachment complaint sa Senado. Sinagundahan niya ng impeachment prosecutors. Ito po hindi na first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Sakaling di katigan ng korte, handa umano ang bise na humarap sa impeachment trial. Yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon, ayaw na niyang humarap. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.